Amen. So, isang pinagpalang umaga po sa bawat isa. Ngayon po, oras na ito, mananalangin muna po tayo bago po tayo mag-start. Sige po. Yes, Jesus. Lord, thank you po sa panibagong pagkakataon, Lord, na mapapapurihan po namin kayo, Panginoon, sa mapapasalamatan. Dahil naging mabuti po kayo tapat sa aming mga buhay. Lord, sa oras po na ito, Panginoon, we ask, Lord, for your presence, Lord. Nawasan ang iyong presensya, Lord, ang mauna sa bawat isa po sa amin, Panginoon. At Lord, dalangin po namin, Lord, nawasan na matouch niyo po yung mga puso ng bawat isa sa amin. Yung po mga aming kapatid na nanonood sa kanilang sarili-sariling bahay, Lord. Pagpalain niyo pong bawat isa, Panginoon. Lord, kayo pong manguna sa oras na ito, Lord. Maraming salamat po. Binabalik na po namin lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Nananatili
Patuloy ka namin pinupuri, Panginoon. Patuloy ka namin sinasamba sa oras na ito. Yes, Lord. Yes, hallelujah. Hallelujah, You deserve, Jesus. Lord God. You deserve all the glory, honor, and praise. Hallelujah, Lord. Napakabuti mo sa aming buhay, Panginoon. We thank you. Bless the Lord, O my soul. Yes, Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Patuloy ka naming sasambahin, Panginoon. Tunay nga po na napakabuti mo sa aming buhay, Lord God. Kailanman hindi mo kami iniwan ni pinabayaan man. Yes, Lord. Ngayong oras na ito, Panginoon, patuloy ka namin sasambahin. Dahil sa inyong kabutihan, nandito kami, Panginoon, sa inyong harapan. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya, buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmula hanggang sa paghimbing, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Yes, thank you, Lord. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo, ang tinig mo, na siyang gabay sa kasakitan. Nariyan ka lagi, Panginoon. Nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, O Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Siya nga po, Panginoon. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat, ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan hindi magbabago ang kabutihan mo. Kailan hindi magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan hindi magbabago ang kabutihan mo. Kailanman, kailan hindi magbabago ang kabutihan mo. Kailan hindi magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan hindi magbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos.
Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Yes, Jesus, oh God. Thank you, Jesus. Patuloy po tayong manalangin sa ating Panginoon. Kung may naisin man po tayo po ay maniwala na ibibigay ito ng Panginoon. Walang mahirap at walang imposible sa ating Panginoon. Thank you, Jesus, for your goodness. Hallelujah, Lord. Kapatid, sa oras na ito, magbanggit ka ng papuri sa Panginoon. Kapatid, purihin mo ng buong puso ang Panginoon sa oras na ito. Kung may ginagawa ka man, itigil mo muna. Ikaw ay muna ay magpuri sa Panginoon. Salamat, Panginoon. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, pag-ibig mo sa aking tugon, kailan may di pababayaan, sa iyo lamang matatagpuan, sa iyo mananatili sa iyong dilim, sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong dilim, masumpungan ka sa dakong lihim. Salamat, Panginoon. Panginoon, ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, nagbabago pangako mo. Salita mo'y panghahawakan, sa iyo lamang matatagpuan, sa iyo lamang mananatili sa iyong dilim, sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong dilim, masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong dilim, sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong dilim, masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong dilim, sasambahin ka sa dakong. Yes, Lord, sasambahin ka namin, Panginoon. Hanggat kami ay nabubuhay, Panginoon. Yes, Jesus. Kapatid, sa oras na ito, pwede mo
habang itaas ang iyong kamay, habang inaawit ang awitin na ito. Salamat, Panginoon, para sa inyo po ito. Ang papuri ko'y tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay. Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko'y tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko'y tanging sa'yo. Sige kapatid, sabihin mo sa Panginoon, yes Lord! Panginoon, ang puso ko, ang pagpupuri ko, ang pagpuri ko'y tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko, papuri ko'y tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Mananatili sa'yo, piling sasambahin sa dakong piling. Mananatili sa'yo, masumpungan ka sa dakong piling. Mananatili sa'yo, sasambahin sa dakong piling. Mananatili sa'yo, masumpungan sa dakong piling. Praise Lord, praise your name. Hallelujah, Lord. Panginoon, tingin mo ang naiisip ng iyong mga anak sa oras na ito. Panginoon, pagpalain mo po sila. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa orasan na ito na kami ay nakapagbigay ng papuri. Panginoon, kami ay mananatili sa iyong piling, Panginoon, habang kami ay nabubuhay. Panginoon, maraming salamat po. Panginoon, pagpalain niyo po ang aking mga kapatid na nanonood at maging ang mga nandito. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, isang magandang umaga po sa bawat isa. At maraming salamat po sa Panginoon sa kanyang mga biyaya at kabutihan sa ating buhay. At quick announcement lang po that this will be our last online service, and by next week, next Sunday, ay maaari na po tayong magkita-kita sa ating pong local church para po tayo po ay magpuri at makapag-aral ng salita ng Panginoon. Dahil tayo po ay binigyan na po ng go signal ng ating pong pamahalaan na tayo na, pwede na po tayong mag-service. Pero i-maintain po natin or gagawin po natin yung tinatawag nilang social distancing sa loob po ng simbahan. And before we start sa ating pong teksto ngayong umagang ito, I invite everyone to please bow our heads and pray. Thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong pagpapala, sa iyong grasya, Panginoon, na laging sapat at nakalaan para sa bawat isa. And Lord, this morning as we study your words, kayo po at ang magbigay ng kalakasan, magbigay ng katalinuhan. Lord, tulungan niyo po kami na maintindihan namin, Panginoon, at maisabuhay
lahat ng aming mapag-aaralan sa umagang ito. And Lord, we pray for the Holy Spirit na siya po ang aming makasama at magbigay ng kaalaman sa amin, Panginoon, magbukas ng aming mga spiritual eyes, spiritual ears, and spiritual mind, Panginoon, nang sa gayon maintindihan namin lahat ng manggagaling sa iyong salita, Panginoon. Thank you, Jesus. Be with us this morning. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ang pong title po ng ating pag-aaralan sa umagang ito is Attributes of a Servant. When we say attributes, ibig hong sabihin ay characteristics or mga bagay na taglay ng isang tao o isang bagay. Attributes of a servant, or ano nga ba yung pag-uugali o karakter na tinataglay ng isang servant? I believe everyone has their own calling. Meron ho tayong kanya-kanyang panawagan sa buhay. But I believe there is one thing that we all have in common. And it is mentioned in the Bible for 309 times. And it is what they called servanthood. Ang servanthood po ay napakahalagang yugto o napakahalagang bagay na dapat taglayin ng isang Kristiyano, sapagkat si Hesukristo mismo na ating pong Panginoon ay itinuro niya na tayo po ay paglingkuran natin ang bawat isa. Itinuro po ng Panginoong Diyos na kung sino man ang nagnanais na maging tanyag o whoever wants to be the greatest shall be a servant. Sabi po sa Matthew chapter 23:11, the greatest among you shall be your servant. Kung sino man sa atin ang nagnanais na maging great sa kaharian ng Panginoon, he must be a servant. So number one character or attribute of a servant is humility. Meron ho siyang kababaang loob. Humility. In Mark chapter 10, 44 to 45, sinasabi po, and whoever would be first among you must be slaves of all. For even the Son of Man, meaning Jesus, even the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give His life as ransom for many. Sinasabi po, kung sino man daw po ang gustong maging mauna, ay maging alipin ng lahat. Sapagkat ang Diyos mismo na si Jesucristo ay dumating para maglingkod at hindi para paglingkuran. Ibinigay niya ang kanyang buhay kapalit ng ating kalayaan at kaligtasan mula sa tiyak na kamatayan, sanhi ng kasalanan. You cannot serve others without humility. Hindi ka maaaring maglingkod sa kapwa-tao kung walang humility sa iyong puso. That's why as a Christian, as a followers of Jesus Christ, this is one thing we should master. This is one thing we should practice every day. Dahil minsan ang tao kapag mataas ang kanyang pinag-aralan, kapag maganda ang kanyang economical status, kapag maganda ang kanyang takbo ng kanyang buhay, ay nagkakaroon ho siya ng tinatawag nating pride. O kapag doctorate na or marami ng achievements sa buhay, minsan nagkakaroon ng pride. Pero one thing is for sure, kapag nakikilala mo ang Diyos sa iyong buhay, kapag na-experience mo ang Diyos sa iyong buhay, you become more humble. The more you learn about many things in life, mas nagiging humble ka. The more you succeed, the more na binibless ka ng Panginoon, mas nagiging humble ka. Why? Dahil nalalaman mo, lahat ng yan ay bigay at pahiram lamang ng Panginoon. Lahat ng yan ay galing lamang sa Diyos na may likha. And then, you will learn how to be humble kapag tunay mong nararanasan ng Diyos sa iyong buhay. Because ako po ay naniniwala, a person who truly loves the Lord, a person who truly obeys the Lord with all of his heart will be a humble person. Dahil kung tayo po ay seryoso at sa ating pananampalataya, we cannot be a proud person. Hindi tayo pwedeng maging mapagmalaki kapag tayo po ay seryoso sa ating pagmamahal sa Panginoon. Why? Dahil
Kung titignan ho natin, ang turo ng salita ng Panginoon is about humility. Ang turo ng salita ng Panginoon ay kababaang loob. In fact, Jesus Himself is the perfect illustration ng kababaan. Imagine Jesus as the King of Kings and the Lord of Lords. Okay na okay siya eh. Masayang, wala ho siyang problema dun sa kanyang kaharian. But He chose to humble Himself para maging kabayaran sa ating kasalanan, para magkaroon ng kaligtasan, para matubos yung ating kasalanan. Jesus Himself, the King of Kings and the Lord of Lords, is a humble King. He is a humble God. That's why, ang utos po ng Panginoon maging humble Dahil sabi po ng Bible, God oppose the proud. Ang Diyos daw ho ay laban sa mga matataas, laban sa palalo. But He gives grace. He gives grace to the humble. Yan ho yung sabi ng Bible. That's why, clearly, if we are truly loving God, kung tayo po tunay nagmamahal sa Panginoon, hindi ho tayo magiging proud. Hindi ho tayo magiging mapagmataas. And you cannot serve if you do not have humility. That's why as a Christian, Christian life, ang buhay Kristiyano, it is about service. It is about service. Hindi ho ito patalbugan, hindi ito pagalingan sa loob ng simbahan. But Christian life is about service. It is about serving other people. It is about thinking kung paano mapapagaan yung buhay ng iyong kapwa. It is a life full of service, losing yourself in the sense of service. At iniisip nila kung paano mapapagaan ang buhay ng iba by serving them. And believe me, mga kapatid, no proud person will ever do that. Dahil ang isang mapagmataas na tao ay hindi ho likas sa kanya yung paglilingkod sa kapwa. Ang isang mapagmataas na tao ay kailanman di tatanggap ng kamalian. Ang mapagmataas na tao ay kailanman hindi tatanggap ng pagtuturo. That's why, as a servant of Jesus Christ, humility is crucial. Kababaan ang kailangan nating i-master sa ating buhay. The more we know Jesus Christ, the more we should be like Him. Humble. Mababa ang loob. Dahil kapag humble ho tayo, kapag meron ho tayong humility sa ating buhay, mas marami ho tayong matututunan. Because we are being observant. Or kahit turuan tayo ng mas nakakabata sa atin, we are willing to accept. Lalo na kung tama yung kanyang sinasabi. And alam niyo po ba that humble people, sila ho yung maraming natututunan. Marami silang natututunan. Why? Because open sila. Open sila for new learnings. Open sila for innovation. Bukas yung kanilang pag-iisip sa pagbabago. That's why, in humility, we find knowledge. In humility, we find healing in relationships. Alam niyo po, sa relationships, maraming iba't ibang relasyon ang patuloy na hindi nagiging maayos because both sides, both parties they have dala-dala nila yung kanilang pride. But if there is one na mayroong humility sa kanyang puso, mayroong kababaan sa kanyang puso, in a short period of time, maaaring maayos po yung lahat ng issue na yan. That's why, makikita ho natin ang utos po ng Panginoong Diyos sa atin ay maging servant ho tayo, magkaroon ho tayo ng ugali ng isang lingkod, ugali ng isang servant. Because makikita ho natin, isang ugali talaga ng servant ay meron siyang mababang loob. Humility, kumbaga. Isang example about humility ay yung pong kwento ng isang palaka at isang bibe. One day, ang magkaibigang palaka at bibe, namamasyal sila sa kagubatan. And sa kanilang pamamasyal sa kagubatan, napadpad po sila sa isang ilog na kung saan napakalakas ng agos ng ilog na ito. At natural, alam mo natin na hindi po makakatawid
yung pong palaka dahil napakalakas nga po nung currency ng ilog na yun dahil maaari hong matangay siya ng alon. At habang nag-iisip sila ng paraan, naisip po ni palaka na kumuha siya ng stick at doon sa stick na yun ay kakagatin ito ni Bibe. At sa pagkagat ni Bibe ay sabay din kakagat si palaka doon sa stick na yon. At kapag pares na silang nakakagat doon sa stick ay sabay nalilipad itong si Bibe. At yun po yung paraan ng kanyang naisip para sila ay makalipat doon po sa ilog. So, sa madalit salita, gewada po itang plano. Ginawa pong stick itugak, ipalaka. Sabi na, paring Bibe, kinisan meaning stick. Kay ba't kuminis ko naman, kay ba't sula po katabang kanta pares katang milipat. Kaya tang kabilang ibayo, hanap po makanyan ning palaka. Po. So malagot salita, gewada po ito. Kanya po nga tsula king babo, ikit na po nitang kuneho, itang pangyayari, ikit na, itang tugak, makakinis siya itang stick, at itang bibi at susula po la. Palipat king river, nating malakas na currency. Sabi na po nitang kuneho, may manghaya po itang kuneho, sabi na, wow, ano pong makanyan ng kuneho? Nino kayang may kaisip king paralan niyan, kagaling na, ano pong makanyan? O nang ipalaka po, na po pigilan ng kayang sarili na pag maragul na, naya pong may kaisip kitang idea ito. So malagot salita, kinulisak ya po ipalaka, sabi na, akong may kaisip, o yung milyari po, amila ko ya pang akinis ketang stick me, balagya po ketang river. Tiki ne po, inagos ne po ning currency na ng river ipalaka. So, one great example ya po ito na po, ikita mo, makita ho natin doon, when we become proud, ne po, pong maging mapaningayata mo, na ing laging sarili ta mo yung akakita mo. Akakitaan po, distraction comes. Di ba po? Kapag lagi ho tayong tinitingin natin sa sarili natin that we are somebody, distraction comes. Kaya, totoo po yung sinasabi ng Bible, ang Diyos po ay laban sa mga palalo. Ang Diyos po ay laban doon sa mga may matataas na puso. At siya naman po ay nagbibigay ng grasya, pagpapala, awa doon sa mga taong may mabababang puso. That's why let us remain humble. Kahit anuman po yung ating marating sa buhay, always remember that you are a servant of God and you are supposed to be humble. You are a servant of God and your main purpose in life ay ma-please mo ang Panginoon. No matter how much you succeed in this world, the more na nagtatagumpay ka, dapat lagi mong naaalala that everything that you have acquired today, that everything na nagawa mo ngayon, na may kalakasan ka pa, ay galing lamang sa Panginoon. And it's not by might, sabi yan ng Bible, not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Yan po, ang sabi po ng Biblia, for without me, you can do nothing. Yan po ang sabi ng Panginoong Diyos. Kung wala ako, wala kayong magagawa. Sapagkat kung titignan ho natin, wala akong mapagmamalaki ang tao. Wala akong maipagyayabang ang tao. Ultimo, hangin na ating pong nalalanghap. Ultimo segundo ng ating buhay na ating nilalagi sa mundong ito. Yan ho ay kaloob ng Diyos sa atin. That's why, let us be humble. Magkaroon tayo ng mababang puso. Magkaroon tayo ng humility. Dahil sa totoo lang po, wala ho tayong maipagmamalaki. Everything comes from God. Everything ay bigay at pahiram lamang ng Diyos sa atin. That's why in everything we do, by being humble, through humility, nabibigyan ho natin ng parangal ang ating Panginoon. That's why if you want to be great in the kingdom of God, learn to be humble. Pangalawang attribute ng isang servant ng Panginoon is sincerity in service. Meron ho siyang sincerity sa paglilingkod. Whether ang pinaglilingkuran niya ay mas bata sa kanya, ang pinaglilingkuran niya ay
mas mahirap in terms of economically sa kanya. It doesn't matter. There is sincerity in serving kapag tunay nating minamahal ang Panginoon. Whatever we do, magmi-ministry man tayo sa church, sa loob ng workplace, basta any form of service, a servant of God, ginagawa niya yan with full sincerity. In Colossians chapter 3:23, the Bible says, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord and not for human masters. Ano man yung gawin natin as if we are doing it for the Lord Jesus Christ. We are doing it for God. Kasi iba pag ginagawa mo sa Panginoon, lalong-lalo na kapag mahal mo ang Panginoon. Di ba po kapag tayo ay may ginagawa para sa ating mga minamahal, ginagawa natin talaga yan ng buong buo. Ginagawa natin yan without hesitation. Ginagawa natin yan 100%, full-heartedly. Hindi ho tayo half-hearted sa ating paggawa kapag may kasamang pagmamahal sa ating ginagawa, di ba? Kapag mahal natin yung ating ginagawan. That's why a servant of God must be sincere sa kanyang paglilingkod. Ano man ang iyong ginagawang paglilingkod, kapatid, whether you are in the ministry, you are in your work, pinaglilingkuran mo man yung mga nasa iyong barangay, sa iyong pamilya, lalong-lalo sa iyong mga magulang, whatever you do it with all your heart. Do it with sincerity. Do it with absolute perfection kung maaari lamang. Do it na para bang wala nang bukas. Because remember, you are not doing it for human masters. You are doing it for the King of Kings, for the Lord of Lords. You are doing it for the Master who are in heaven. Ano po, serving must be done with all that is within us. Ang paglilingkod, kailangan ginagawa natin yan. Na yung lahat-lahat natin na mayroon tayo, ibinibigay natin. We pour out all we have when it comes to serving. Serving must include commitment. Kailangan meron tayong commitment dahil kapag walang commitment, hindi natin mabibigay yung ating 100% sa paglilingkod. For example, we are in the ministry, we are serving in the music ministry, kailangan unquestionable yung ating commitment. When they say ganitong oras, ang practice, kailangan dumating tayong ganong oras. Kaya kung kapag sinabi ng ating music coordinator na kailangan ganitong gawin, let's comply. Let's give our best. Let us pour out every commitment, every ounce of commitment na mayroon tayo. That's why as a minister, as a servant of God, kailangan yung ating commitment unquestionable po. As a servant of the Lord, we must be man of commitment. We must be men of focus. We must be men of commitment. Yan yung dapat taglay-taglay natin. Because I believe, ako'y naniniwala, hindi natin nabibigyan ng katuwaan ang Panginoon kapag wala tayong commitment sa bagay na ating ginagawa. Wherever you are, be all there. Yan po yung sabi ni Jim Elliot. Nasaan ka man, ibigay mo yung lahat-lahat mo doon. Dahil hindi ka magsasucceed kapag hindi mo binibigay yung lahat-lahat mo sa isang bagay. Hindi pwedeng kalahati lang. There must be sincerity. There must be commitment in whatever you do. And alam mo kapatid, if there is commitment in what you do, if there is focus in what you do, success is guaranteed. You may fail. Pwede kang magkamali, pwede kang mahirapan. But if you have commitment, kamukha ng sinasabi ng Biblia, that do it as if you are serving for the Lord and not for human masters. It shall prosper. Panigurado, it shall prosper. Sinabi po ni Martin Luther King Jr., if a man is called to be a street sweeper, he should sweep streets even as Michelangelo painted, or Beethoven composed music, or Shakespeare wrote poetry. He should sweep streets so well that all the host of heaven and earth will pause and say, here live a great street sweeper who did his job well. Alam niyo po, it doesn't matter
what you do. It doesn't matter kung gaano kaliit sa paningin ng iba yung ginagawa mo. What is important is there is sincerity in what you do. Kung ang ginagawa mo ay pinagluluto mo ang iyong pamilya, do it with all sincerity. Alam niyo po, without sincerity in whatever we do na ginagawa natin sa ating buhay, we cannot please the Lord. Without sincerity sa ating paglilingkod, we cannot please God. Dahil sinasabi po ng Bible, ang Panginoon ay after sa intentions ng ating mga puso. When it comes to ministry, when it comes sa usapang paglilingkod sa tao at sa Diyos, hindi ho pinag-uusapan ng talento. Pangalawa lang ho yan. Unang-una yung sinseridad. Unang-una yung kagustuhang makapaglingkod. Ay, alala ko po, many years ago, when I was in high school, ingka ko pong pangarap maging backup singer ko mo. Sabi ko, panalangin ko po king Ginoo, Lord, gawan mo ko mong backup singer. Masayang-masaya na akong maglingkod kaya ka. Ako pong makanyan. Ito po yung panalangin ko king Ginoo. Kasi, dakal po, lalo na po rin Parents King Church, dakal po makabalo ko rela, na may gumpisa ako po king music ministry. Talagang maragula struggle, maragula disappointment ka ako. Uling ala ko po king tono, ne po. That's why, during my time na mangarap ko po nga paglingkuran kay Ginoo as a backup singer, talagang binya ko po pepay ko pong sinseridad king pamaglingkod. That's why, lugod na po ng Ginoo, after few months and years, there is improvement kita pong kanakong pamaglingkod. At hanggang pong binless na po ng Ginoo, maging worship leader. At ngayon po, magsalita po kung kayong harapan. But everything was done through sincerity and love for God. That's why, in Ginoo po tangakakit na yung sinseridad tamo king pamaglingkod, ita pong sipag tamo, at syaga king pamaglingkod, in Ginoo po iya pong mamye, grasya iya pong mamye kalakasan kaya katamo, iya po ing mag-promote kaya katamo. Sabi na po ng Bible, ang sabi po ng Biblia, that promotion does not come from the east nor from the west. Ibig sabihin, hindi huyan nanggagaling sa may kapangyarihan, bagkus nanggagaling huyan sa Diyos. That's why, as we serve, whether in the ministry or in the secular, gawin ho natin with all sincerity, nang sa gayon matuwa po ang ating Diyos. And as a servant of Jesus Christ, taglayin ho natin yung sincerity na yan. Huwag ho mawala sa ating puso at isipan. It is a virtue na daladala ho natin saan man po tayo magpunta. Sincerity. And the last one, last attribute of a servant o karakter ng isang lingkod ng Diyos ay mayroon ho siyang joy. Mayroon ho siyang joy in serving o kaligayahan sa paglilingkod. Alam niyo po, potapong ing maglingkod, eya po matula, itapong kayang paglingkuran, eya naman po masaya. Baka mo po, paglingkuran niya po, ing neto nga kapatid, pero pagbuysitan niya po. Baka po, paglingkuran niyo lang kaya kayong pengari. Yung sinabi mo, sige napin, manos na akong pinggan mo, na ano nga na akong kapangala, tamo pong makanyan. So, minsan, king kaya katamong pamaglingkod, ay tindiyan ta naman po, di ba po? Lalo na pag medyo mapagal tamo, mababurn out tamo, minsan makapag-buisit tamo. But let us all remember that we should have joy, lalong-lalo na sa paglilingkod. Dahil kapag hindi ho tayo natutuwa sa ating paglilingkod, ang ating mga pinaglilingkuran ay hindi rin naman masaya. Same thing in the ministry. Kapag ang ating pong paglilingkod sa Diyos ay hindi taos sa puso, ang ating paglilingkod sa Diyos ay hindi ho tayo nasisiyahan. Alam na alam po yan ng Diyos. Kapag ang ating pong paglilingkod ay parang napipilitan lamang tayo. O mapipilitan ka mo, oling dang pengari mo, may bait laking church. Oling may bait kaking church. Mapipilitan ka, mapipressure ka, dahil hanggang kaluguran mong yut. At yung laking music ministry. Pero aliwaya talaga yung buri mo ita. Alang joy king pamaglingkod mo. Po matutulaing Ginoo. Po matutulaing Ginoo. That's why we need to have joy when it comes to serving sa ating paglilingkod sa tao
at sa Panginoon. We must have joy. Kailangan masayang-masaya ho tayo. Kailangan nakikita ho nila na tayo po'y masaya kapag tayo po'y naglilingkod. Ako pin po kalingwan, sabi na pong Pastor Ron, yung father ko po sabi na, one time sinopane po kanu karelang principal king school, yapi niya po Sir Donnie. At kaya rin niya po kanong sinopan peg drive ne, yung sabi na po kanong ning principal kaya, Pastor, salamat po. Pero yung sabi na pong pastor kaya, Lisera, sabi na, ako dapat ay magpasalamat kasi dininan mo kong pagkakataon bang kanita makapaglingkod ko. Ano po? You see, that's a very good attitude that we should master. Naita mo pa po masaya po tang makapaglingkod tamo. Aliwa po itang makapaglingkod tamo, potang kay datangin panahon ni sumbat tamo. Ali po mga tita, karakter ng metong Kristiyano. When we are serving other people, kailangan itamo po mo munang diling masaya. When we are serving other people, we are developing a character na as na pong kasanting. Na po, yung tutuna po niyan, king kaya katamang pamanyaw, king kaya katamang pamag-serve, king ginu at king tao, aliwa naman po ila ing makinabang. Ita mo po ing mumunang makinabang. Why? Because through serving, through helping, and through giving our service to God and to people, ing kaya katamang mumunang susopan ng kaya katamang sarili, uling madedevelop ya po, itang kaya katamang servant attitude. Na po. Kasi yapin niya po yung burining ginuite. Itang may ka-servant attitude tamo. That's why we need to have joy in serving. Alam niyo po, find a miserable person. They are the one who don't know how to serve. Mantong ka pong miserableng tao. Mantong ka pong mareklamong tao. Yapin lapurat ang taong biyasang maglingkod. Yapin lapurat ang taong biyasang mamye panahon at serbisyo ka rin aliwa. Yung balod ang gawan, yapi niya po itang fault finding. Na po, yapi niya po itang reklamo. Reklamo kaya ni reklamo ka rin. But when you are busy serving, wala akong pagkakataong magreklamo. Because you are part of the solution and not the problem. Sa ating paglilingkod sa Panginoon, sa ating kapwa, hindi tayo ang nawawalan. Bagkus tayo ang unang nakakaranas ng milagro at pagpapala sa ating buhay. Baloy po, ita pong joy na makasawap, ita pong ligaya king puso na ita ma-explain, potang maglingkod tamo. Maragulya pong pagpapala ita na may nibatan king Ginoo. That's why, hingin ho natin sa Panginoon, nabigyan niya ho tayo ng mga taong paglilingkuran. Unang-una, muna no pundili kendeng katamong pengari. If there's one thing that we should truly serve, yapin la po rin pengaring binyanan ng Ginoo kaya katamo. La po dapat malalakwan din. Karang kakong kalupang kayanakan. Tala pa po rin malalakwan din kaya katamong pengari. If there's one thing that you should serve well, that's your parents. Dahil pananagutan ho natin yan sa ating Panginoon. And it is an implication na tayo po ay tunay na lingkod ng Panginoon kapag pinaglilingkuran natin ang ating mga magulang. And then, find other people. Make other people's lives better because of your service. At paglingkuran din natin ang ating Panginoon. Huwag ho tayong magsasawang maglingkod sa Panginoon. Huwag ho tayong magsasawang maglingkod sa Panginoon. Huwag ho tayong magsasawang gawin ang ministry in and out of the nation, inside and outside of the church. Maglingkod po tayo. Nasabi nga po, minsan ni John F. Kennedy, isang great president ng Amerika. Ang sabi po niya, do not ask what your country can do for you, but ask what you can do for the country. Ganyan po ang ating, dapat itinatanong din sa ating buhay. Huwag ho nating laging tanong, ano ang pakinabang ng taong ito sa buhay ko? Anong pakinabang nila? Anong maitutulong nila sa akin? Anong magagawa nila sa akin? Pero ang dapat ho nating itanong, what can I do sa aking kapatid? What can I do para mapagaan yung kanyang buhay? What can I do para maging pagpapala ako sa kanyang buhay? What can I do to serve you, kapatid? Begin to ask your parents, what can I do para mapagaan yung buhay?
Begin to ask your brother, your sister, o yung kapitbahay, ang yung kapwa, what can I do to help? What can I do para at least mapagaan ang sitwasyon? Hindi yung mas pasakitan tala pa po, po. Aliwa po yung makanta. But ask what you can do to make their lives better. Yun po ay sugradong ikatutuwa ng ating Panginoong Diyos. Mantungkang taong mareklamo, ang popong kritiko yapin lapuret ang taong ebisang magserbisyo at imburida si serbisyoan lamo. Po. That's why as Christians, as servants of the Lord, we must always learn to serve. Kailangan ho natin matutunan maglingkod. Tatlong bagay po ang aking nabahagi sa umagang ito. Always remember, magiging effective servant of God po tayo, magiging effective servants of the Lord po tayo kapag mayroon po tayong humility, kapag mayroon po tayong sincerity, at mayroon po tayong joy. Sige po, tayo po ay yumuko at manalangin. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito, sa iyong mga banal na salita na aming pong napag-aralan. Panginoon, we pray na patuloy, Panginoon, maisagawa po namin ito sa aming mga buhay. Patuloy, Panginoon, mapaglingkuran ka namin, mapaglingkuran namin ang aming mga magulang, mapaglingkuran namin ang aming kapwa. And even those na mga tao, Panginoon, na hindi kanais-nais yung sinasabi at ginagawa sa amin, help us, God, na gumawa ng tama sa kanila. Help us, God, give us strength, divine strength, Panginoon, that even these unlovable people ay kaya naming mahalin at paglingkuran. Because dahil sa iyo, Panginoon, na nagbibigay ng lubos na kalakasan sa amin. Lord, abutin mo ang aking mga magulang at kapatid wherever they are this morning, Lord. Abutin mo sila. Let them experience your miracle. Let them experience your power. Let them experience your provision, Panginoon. Wherever they are, abutin mo sila, Panginoon. Whatever they do, prosper it. Panginoon, anuman ang mahawakan ng kanilang mga kamay, prosper it in Jesus' name. Prosper it in Jesus' name. Panginoon, ikaw ang patuloy na magpala sa kanila. Lord, lahat ho ng gawa ng dyablo, kinakancel po namin sa kanilang buhay. Lord, bless them, guide them. Lord, if there's a need for correction, correct our hearts. Kung mayroon sa amin, Panginoon, matitigas na puso, reluctant sa iyong mga salita, Panginoon, basagin mo ang pride na to, basagin mo ang pusong ito, and hulmahin mo, Panginoon, ang ayon sa iyong kagustuhan. Thank you, Lord. We give you all the glory, all the honor and praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Okay, so see you next Sunday po. See you next Sunday, June 21. Kita-kita po ang bawat isa. Maraming salamat po and God bless.